Kapag malapit ang tunog, ibig sabihin ay malayo. Kapag naman malayo ang tunog, ibig sabihin ay nasa malapit o paligid lang sila. Marunong din daw silang magpalit ng anyo na maaaring maging aso, ibon, baboy at marami pang iba. Iba't iba rin ang kanilang mga uri at nagkalat sila saan man dako ng mundo, lalo na rito sa Iloilo. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat po ng tagapakinig ninyo sa Ang Sundo Horror Stories. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagahanga at taga-subaybay. Lagi po akong nag-aabang ng mga horror stories na true to life na pinopost po ninyo sa YT. Noong marinig ko po ang video na pinost ninyo tungkol sa engkwentro sa isang aswang sa Iloilo, hindi ko po maiwasan na maalala ang naging karanasan ko at ng aking asawa sa naturang probinsya. Totoo po ang mga kwento-kwento roon, Kuya Bari, at isa po ako sa magpapatunay nito. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Banoy at ang aking asawa naman ay si Dolores. Naririto na po ang aming kahindik-hindik na karanasan tungkol sa mga aswang sa Iloilo. Ika-10 ng Nobyembre taong 1990. Mula Guimaras ay lumipat kami ng asawa ko papunta sa Tabuk, Suba, Haro, Iloilo. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, tanging ang lumang simbahan pa lamang ang nakatayo roon at iilang gusali, ngunit hindi pa ganoon kabago kung ikukumpara sa kasalukuyang taon. Mapuno po ang buong kapaligiran at may ilan-ilang mga bahay na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kawayan at nipa ang nakatayo sa naturang lugar. Sa mga hindi po nakakaalam, may ilang baryo na matatagpuan sa Tabuk, Suba na talaga namang kinatatakutan mula pa noong panahon ng mga Kastila, ayon sa kwento ng lolo ko, Kuya Bari. Isa sa baryo na iyon ang tinatawag pong Manunulad na mararating lang kapag kaaakyat ng may kataasang bundok. Ito ang tinungo naming mag-asawa sa kadahilanang dito naninirahan ang mga magulang ko po. Napunta lamang po ako sa Guimaras noong maliit pa lang po ako nang dalhin ako ng aking tita Sita upang makapag-aral at makatulong sa kanila. Nakatanggap po kasi ako ng sulat na may sakit daw si Inang, ang nanay ko po, Kuya Bari, kaya naman nais nilang makita akong muli kahit sa mga huling sandali. Nagpasya na rin po akong dalhin ang asawa kong si Dolores na nakilala ko po sa Guimaras. 6 na buwan na po siyang buntis at kahit nahihirapan, natutuwa naman siyang sumama para makita rin ang magiging lolo at lola ng aming magiging anak. Sa tulong po ni Cesar, pinsan ko po sa side ni Papa, tinulungan niya po kaming makarating ng maayos at ligtas sa baryo ng Manunulad. Bago pa man po kami makapasok sa pinakabaryo, Kuya Bari, may isa pong matandang babae ang lumapit po sa aking asawa at biglang hinimas ang tiyan nito. Noong mga panahong iyon, iniisip namin baka natutuwa lamang siya dahil nga sa buntis ang asawa ko. Ay, malusog ang bata sa sinapupunan mo. Kailan ka ba manganganak, iha? Tanong ng matanda. Sa totoo lang, Kuya Bari, nasa dialektong wika pong Ilonggo ang mga usapang naganap pero isinaling ko na lang po sa Tagalog nang maunawaan po ng mga nakikinig ngayon. Ay nay, 2 o 3 buwan po mula ngayon. Sagot naman ng aking asawa at napangiti na lamang ito. Ay, malapit na pala no. At parang ang bango-bango niya. Tugon naman ng matanda.
Nang sabihin iyon ng matanda, Kuya Bari, nakaramdam po ako ng kaba. Parang may mali kasi sa pananalita nito. Kaya naman nagpasya akong ibahin ang usapan at makauwi na kami sa bahay ng aking inang at amang. Nay, mauna na po kami. Salamat po. Sabi ko na lamang at inalalayan ang asawa ko sa direksyon na dapat tatahakin namin. Mag-iingat kayo sa baryong ito. Mag-ingat kayo sa mga taong makakasalamuhan ninyo. Sabi niya noon, Kuya Bari, at saka ito nag-iba ng landas at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. May bitbit po siya noong lumang basket na may lamang ilang gulay na nasa isip ko ay pinamitas niya sa bukirin. Nagpatuloy na kami, Kuya Bari, sa pagpasok sa baryo ng manunulad. Nang malapit na po kami, hindi ko maiwasan na tanungin ang pinsan ko kung kilala niya ba ang matandang nakasalubong namin. Iba po kasi ang kabang naramdaman ko. Hindi mawaglit sa isipan ko noong mga sandaling iyon ang wangis ng matanda at ang mga salitang binitiwan nito sa asawa ko. Ngayon ko lang din siya nakita, insan. Baka malayo ang tinitirhan niya sa lugar natin. Tugon naman ng pinsan ko. Pagkatapos noon, Kuya Bari, ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga bagay-bagay. Baka nga nagkataon lamang at masyado lang akong nag-iisip ng kung ano-ano ng mga sandaling iyon. Siguro dahil nag-aalala lamang ako sa kalagayan ng asawa ko at marami-rami na rin po kasi akong kwentong naririnig tungkol sa Iloilo at sa mga baryo pong matatagpuan dito. May mga kwento na nagkalat daw ang mga bagay na kinatatakutan ng lahat sa gabi. Ang aswang daw iyon, Kuya Bari. Noong ikinuwento nga ito ni Tita Sita, natawa pa nga ako kasi hindi talaga kapani-paniwala. Ayon po sa kanya, ang mga aswang daw ay kapwa natin tao pero may kakayahan sila na wala tayo. Kaya nilang magpalit ng wangis sa anyo ng hayop. Kaya rin nilang gayahin ang mukha ng kaibigan, kamag-anak o kakilala mo. Sa totoo niyan, Kuya Bari, bago kami lumisan sa Guimaras ay binigyan kami ng babala ni Tita Sita. Sabi niya, ang mga aswang daw ay mapaglaro at matatalino. Kaya pagsabit daw ng gabi, iwasan daw namin na maglalabas dahil doon daw sila mas malakas at nambibiktima. Pero bilang hindi nga naniniwala sa mga ganitong bagay, umuo na lang po ako, Kuya Bari, sa pinagsasabi ng aking tita at tumuloy sa Tabok Suba dahil ang layunin ko naman ay mabisita lamang si Inang. Nang makarating po kami sa bahay ni Itang at Inang, agad po kaming nagbigay galang at pumasok sa loob. Ilang taon na rin ang lumipas pero wala itong ipinagbago mula nang umalis ako at magbalik. Pagkatapos ko po kausapin si Itang noon at mapaupo ang aking asawa dahil nananakit na raw ang kanyang balakang, ay agad ko namang tinungo si Inang kung saan ito nakahiga. May edad na nga po pala ang mga magulang ko. Nang makalapit, Kuya Bari, hindi ko maiwasang mapaluha noon at yakapin siya ng mahigpit. Sobra din ang paghingi ko ng tawad dahil hindi ko man lang sila nadalaw kahit isang beses. Inay, mano po? Kamusta na po kayo? Malumanay kong pagbati sa aking inang. Ay, iho, ikaw pala yan. Ayos lang naman ako. Ang mahalaga, nasilayan ulit kita. Ay, sobra na ang kaligayahan ko. Kahit nanghihina, nabigkas pa rin niya iyon. Inang, pagaling po kayo ha. May apo pa kayong dapat na makita. Ngiti kong sabi, pero sa loob-loob ko, Kuya Bari,
Sobrang nalulungkot talaga ako. Habang nakikipag-usap kami noon, biglang napaaray ang asawa kong si Dolores dahil sa sakit. Biglang namilipit daw iyon at parang kinakalkal ang loob ng tiyan niya. Hindi ko naman alam ang gagawin, kaya naman nagpatulong na lamang ako kina Itang at Cesar. Habang binitbit namin ang asawa ko para pahigain sa papag, sobrang nanlaki ang mga mata ko nang makita kong dinudugo siya. Pero imbis na kulay pula, kulay itim po iyon. Nang tignan ko ang asawa ko, halos nakabikit na siya sa sobrang sakit o hapding nararamdaman niya. "Oh, anong masakit sa iyo?" Hindi ko maiwasan na magtanong sa kanya. Sakit eh. Parang may pumipiga sa loob ng tiyan ko. Para akong manganganak pero parang ayaw lumabas." Tugon naman ng asawa ko. Agad naman akong napaharap kay Itang at tinanong siya kung may doktor o manggagamot ba sa lugar nila. Noong umiling siya, halos maluha ako sa takot at kaba. "Naku insan, wala kaming doktor dito pero mayroon kaming magagaling na albularyo." Suwestyon ng aking pinsan. Dahil doon, Kuya Bari, hindi ko maiwasang mapakunot ng noo sa pagtataka dahil albularyo ang binigkas niya. "Insan naman, mukha bang nasapian ng asawa ko? Insan doktor o manggagamot ang kailangan niya, hindi albularyo." Sigaw ko sa kanya, siguro dahil sa pagkataranta ko lamang. Ngunit nagulat ako dahil hindi niya ako pinakinggan at agad siyang nagtatakbo palabas. Pagbalik niya, Kuya Bari, ay kasama na nito ang isang matanda na may balot na tela sa kanyang ulo. May kahabaan din po ang kanyang balbas at lumang-luma ang suot na damit na halos puno na ng tila grasa na akalain mong hindi naligo ng ilang araw o buwan. Imbis na magtanong ay agad niyang nilapitan ang asawa kong namimilipit sa sakit. "Lo, anong gagawin niyo po?" Nausog siya ng isang aswang." Turan nito, Kuya Bari, kaya naman lalo akong nagtaka at natakot. Nang mga sandaling iyon, hindi ko maiwasan na maalala ang mga kwento ni Tita Sita sa akin tungkol sa mga ganitong bagay. Sa sobrang pagkatakot ay agad kong sinunod ang mga ipinakuha ng albularyong iyon gaya ng tubig, kandila, tawas, batong buhay, mga dahon at iba pa. Agad rin ako noong nagpakulo ng tubig alinsunod sa utos ng albularyo. Sa unang pagkakataon, Kuya Bari, nakita ko kung papaano manggamot ang isang albularyo. Base po sa pagkakaalala ko, gamit ang maligamgam na tubig, isinawsaw niya po roon ang mga dahon kasabay ang batong buhay na pinainitan niya sa apoy. Pagkatapos po, ibinuhos niya ang tawas na dinurog at saka nagsindi ng kandila. Habang pinapanood siya, Kuya Bari, manghang-mangha po talaga ako, pero hindi ko rin maiwasang hawakan ng mahigpit ang kamay ng asawa ko na nananakit pa rin ang tiyan. Ilang sandali lang ang lumipas. Ipinatak nito ang natutunaw na kandila sa maligamgam na tubig. Doon, Kuya Bari, kitang-kita namin ang paghulma ng isang imahe. Para yung isang matandang babae. Nakasalubong niyo siya at binati niya kayo. Sa nakikita ko, babalikan niya kayo sa mas malalang pagkakataon. Kahit mahina na ang boses ng matandang albularyong ito, narinig ko pa rin ang mga sinabi niya.
Hindi ko rin makalimutan, Kuya Bari, ang payo niya sa aming mas maging maingat, lalong-lalo na daw sa hating gabi. Doon daw maaaring bumalik ang aswang na sinasabi niyang bumati sa aming mag-asawa. Sa awa naman po ng Diyos, naging maayos ang pakiramdam ng asawa ko. Nakahiga siya ngayon katabi ni Inang. Dahil doon, hindi ko maiwasang mag-isip ng negatibo. Sabi ko sa utak ko, wala sanang mawala kina Inang at Dolores. Hindi ko talaga kakayanin iyon, Kuya Bari. Noong pagsapit na ng gabi, kinausap ako noon ng aking pinsan na si Cesar. Ayon sa kanya, maging mapagmasid daw kami at huwag matutulog, lalong-lalo na't nakaabang ang kaaway. Kapag ka daw may narinig akong malayong tunog ng isang uri ng ibon, ibig sabihin daw ay nasa malapit lamang ang aswang. Ang ibon daw na iyon ay alaga raw nito na parang tagabigay ng babala sa kanyang amo tungkol sa magiging biktima nito. Akala ko nga, Kuya Bari, matatapos ang gabing iyon nang walang nangyayari. Ngunit dumating ang kinatatakutan ko. Ito yung gabing hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Bukod kasi sa narinig ko na ang tungkol sa mga aswang dito sa Iloilo, nakaharap namin sila. Akala ko nga noon ay namamalikmata lamang ako, pero hindi talaga. Hindi ako nagkakamali. Noong sumapit kasi, Kuya Bari, ang gabi, siguro po mga 12:00 na nun, nakarinig po ako ng tunog ng baboy. Sobra akong nagtataka noon dahil wala namang alagang baboy sina Itang at Inang. Nang buksan ko po yung pintuan, kitang-kita ko po ang isang itim na itim at napakalaking baboy sa harap ng bahay ni na Itang. Hindi ko alam pero natulala lamang ako at nanigas sa aking kinatatayuan. Bumalik lang yata ako noon sa ulirat nang dumaan sa harap ko sina Itang at Cesar. Nakita kong hinagisa nila ng asin ang baboy na iyon. Nagtatakbo iyon sa magubat na daanan at hindi pa man nakakalayo, kitang-kita ko rin, Kuya Bari, na naging tao iyon. Tila kamukha niya yung matandang nakasalubong namin kanina. Nagtama pa nga ang aming mga paningin bago ito ngumiti at magtatakbo palayo. Sa sobrang kaba at takot ay naalala ko na lang na mga sandaling iyon ay napaluhod ako at napalunok ng laway. Kasabay nun ang biglang panginginig ng aking mga tuhod patungo sa buong katawan. Totoo siya. Totoo sila. Nanginginig ko pang sabi noon sa aking sarili. Siguro dahil sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakakita ng ganoon at hindi ako naniniwala sa kanila. Pero ngayon, buong buhay ko itong magiging trauma sa akin. Kinabukasan noon ay pinatawag muli si Mang Doming, ang magaling na albularyong tumulong sa asawa ko noong unang araw. Nagpa siya ito, Kuya Bari, na sa bahay na rin ni na Itang matulog para daw mabantayan kami dahil nga sa mga nangyari. Hinding-hindi daw niya hahayaan ang aswang na iyon na makapanggulo pa sa baryo ng manunulad dito sa Iloilo. Itong mga susunod na sasabihin ko, Kuya Bari, mukhang hindi talaga kapanipaniwala pero talagang naranasan ko at nagbigay trauma sa aming mag-asawa. Ganoon din kay Itang, Inang at Cesar na kapwa taga roon. Pagsapit po kasi ng gabi, narinig na namin ang tunog na babala na nasa paligid lang ang aswang. Ang tunog,
namumula sa malayo. Kaya noong mga sandaling iyon, nanginig ako sa takot. Bukod kasi sa tahimik ang gabi, may kadiliman din at ang mga gaserang nakabukas ang nagsisilbing ilaw sa paligid. Wala pa kasi noong elektrisidad, Kuya Bari, kaya naman nahirapan kami. Ngunit ito po yung pagkakataon na matatawag ko talaga si Mang Doming na bantog o magaling na albularyo. Ang mga aswang ay normal na tao sa umaga. Nakakasalamuhan natin sila, nakakausap at minsan pa nga ay nakakasabay sa hapagkainan. Kapag ka naman gabi, habang sinasabi niya iyon, Kuya Bari, mula sa tagiliran ay inilabas nito ang isang sanggot. Isang uri ng kutsilyo po ito na parang paletrang U ang sukat at makikita ang halos pagtama ng liwanag mula sa gasera dahil sa talim nito. Sa gabi, mas malakas sila lalo na kapag kahating gabi at kabilugan ng buwan. Ang buwan ay tila araw sa kanila na nagbibigay buhay. Maraming uri ng mga aswang, ngunit ang mas kalat dito sa Iloilo ay ang mga kumakain ng tao, lalong-lalo na sa mga sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Mabango para sa kanila iyon at uhaw na uhaw sa dugo at laman nito. Pagkasabi niya ay tumingin ito sa aking asawa na nakahiga. Siguro po ilang minuto lang, Kuya Bari, ay bigla na lamang may kumalampag sa bubungan ng bahay ni na Itang at Inang. Sisigaw na sana kami, ngunit nagbabala ang albularyong si Mang Doming na huwag gagawa ng kahit anumang ingay. Pinayuko niya kami at pinatago sa ilalim ng lamesa. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, iniisip ko pa nga na panaginip lang ang lahat dahil hindi ko akalaing mararanasan ko ang bagay na hindi ko pinaniniwalaan noon. Mahigpit kong niyakap ang aking asawa at Inang na kapwa nasa tabi ko ngayon at kasamang nagtatago. Si Mang Doming naman ay kitang-kita kong naghahanda sa paglusob ng aswang. Ilang minuto, muling nanahimik ang buong paligid noong mga sandaling iyon. Sa kuryosidad, napatingin ako sa nakabukas na bintana at nakita ko roon ang isang ibong pulang-pula ang mga mata. Palinga-linga ito na tila hinahanap kami. Noong magtama po ang mga paningin namin, sobrang gulat at takot ko nang maging isa itong malaking aso. Mang Doming! Naisigaw ko nang lalapain na kami nito. Sa edad at pangangatawan ng albularyong nasa harapan namin, hindi ko talaga akalain na napakalakas at napakaliksi pa pala nito. Tinalon niya, Kuya Bari, ang ibong naging aso at kulay itim. Tumutulo pa nga ang laway nito at nakakakilabot ang talim ng mga ngipin. Nang mahawakan ni Mang Doming iyon sa liig, agad niya po itong pinagsasaksak at dumaloy ang kulay itim na dugo sa sahig. Halos mapapikit pa ako sa sobrang takot at kaba dahil baka madisgrasya ang albularyong kasama namin. Cesar! Cesar ang punyal! Sigaw ni Mang Doming at nakita kong kinuha ng aking pinsan ang isang maliit na patalim na nakababad sa maliit na garapon na may laman iyong dahon at mga ugat. Inihagis ito ng aking pinsan, Kuya Bari, at nang masalo ng albularyo, agad niya iyong itinarak sa liig ng aswang na nasa anyo ng aso. Nagsisigaw po ito sa boses ng mabangis na hayop, ibon,
baboy at hanggang maging boses ng isang matanda. Nang bitawan iyon ng albularyo, Kuya Bari, ay napaatras ito. Kitang-kita ko kung papaano ito bumalik sa anyo ng isang tao. Ang anyo ng matandang nakasalubong namin noong unang araw. Sa liig nito, Kuya Bari, ay biglang dumaloy ang kulay itim na dugo na tinatakpan na lamang niya ng kamay upang pigilan sa pag-agos. "Maawa ka! Maawa ka sa akin!" nanginginig noong sabi ng matanda. "Ha? Sino? At saan ka?" tatanungin na sana ito ni Mang Doming nang bigla pong nagsisigaw ang asawa ko dahil muli na namang namilipit sa sakit ang tiyan niya. Nang makita ko ang sinasapit ng asawa ko ay hindi ko maiwasang mapamura at titigan ang matandang aswang. "Yawa ka! Tigilan mo!" Ngunit nawala siya, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam, Kuya Bari, ang gagawin. Nataranta kami at agad na inihiga ni Mang Doming ang asawa kong si Dolores sa papag. Nagsindi siya sa isang palayok na nilagyan niya ng mga batong nasa iba't ibang kulay at amoy. Umusok ang buong paligid at gamit ang mahaba't malalaking dahon ay tila binabasbasan niya ang aking asawa sa mga salitang tila Latin sa pandinig ko. Ako naman, Kuya Bari, ay napayuko at napaluhod habang luha ang nagdarasal na sana'y walang mangyaring masama sa aking mag-ina. Ilang oras po ang lumipas noon at sa wakas, tumigil na sa paghikbi ang asawa ko. Nang tignan ko siya, mahimbing itong natutulog, ngunit muli akong nakaramdam ng takot, Kuya Bari, sa hindi ko makakalimutang pangyayari. Mula kasi sa ibabang parte ng aking asawa, nakita ko ang nagkalat na dugo na tila nanganak ito. Mang Doming, ano pong nangyari dito?" nanginginig kong tanong noon. "Naisahan nila ako. Naisahan nila tayo." Napaatras ang albularyo, Kuya Bari, at napasandal sa dingding habang unti-unting napapaupo. Ako naman ay mabilis na hinawakan ang kamay ng aking asawa at nanginig ang buo kong katawan nang maramdamang malamig ang mga palad nito. Mahal? Mahal! Gumising ka!" Ngunit nang mga sandaling iyon, alam kong wala nang dumadaloy na buhay sa kanyang katawan. Habang yakap-yakap ang aking asawa, nagsalita ang albularyong si Mang Doming. Ayon sa kanya, nakarinig siya ng mga kaluskos sa likuran ng bahay kaya tinungo niya ito at walang nadatnan doon. Pagbalik niya, nakita niya na lamang na nasa ganong sitwasyon na ang asawa ko at ako na may nakaidlip habang nananalangin. Hindi pa nga nanunuyo ang luha ko dahil sa mga kaganapan, Kuya Bari. Nadagdagan na naman ito nang tawagin ako ni Itang at Cesar. Nang tumungo ako sa kabilang silid, nakita ko ang inang nawala ng buhay. Hindi ako makapaniwala dahil sa mga nangyari. Halos sabunutan ko na ang aking sarili. Napaluhod at humagulgol dahil sa pagluluksa. Kuya Bari, noong mga panahong iyon ay para pong bumagsak ang buong mundo sa akin. Para akong dinaganan ng mabigat na bagay at hindi ako makatayo. Pilitin ko man iangat ang aking buong katawan, ang huling naaalala ko, papunta si Itang sa akin bago
nandilim ang paningin ko at nawalan ng ulirat. Pagmulat ng mga mata ko po, nakita ko sina Cesar, Itang at ang mga kapitbahay na nakikiluksa sa pagkamatay ng aking inang, asawa at ang isisilang palang sana na sanggol na siyang anak ko. Magang-magana ang mga mata ko, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon. Muli na lamang akong nabuhayan ng loob nang pumagit na ang albularyong si Mang Doming at mataman akong pinagmasdan. Hindi rito natatapos ang buhay ng mag-ina at nanay mo, Banoy. Igaganti natin sila. Nakita ko, Kuya Bari, sa mukha nito ang pagkaseryoso. Mula kung saan napatayo ako at naitikom ko ang aking mga kamao dahil sa pag-asa, galit at pighati dahil po sa mga nangyari. Kuya Bari, ito yung wakas na kapag naranasan mo pala ang napakasarap na pakiramdam. Napakasarap palang makitang ang tumapo sa buhay ng mga mahal mo ay maparusahan. Ilang araw na, Kuya Bari, na nakaburol ang asawa kong si Dolores at si Inang. Ang kahon na kinalalagyan nila ay ginawa lang po namin mula sa mga tabla at kahoy na nalikom. Sa bawat sandali po ay mas nagiging mapagmasid kami dahil maaaring magkaroon ng pagkakataon na bumisita o bumalik ang aswang. Nang sumapit ang gabi, napatayo ako at napalapit nang makita ko po ang isang magandang babae na lumapit sa kabaong ni Inang at Dolores. Nang tanungin ko, sino po kayo? Bigla itong umalis, Kuya Bari, at naglakad ng mabilis paalis sa lugar na iyon. Pagtingin ko po sa kabaong ni Inang ay wala na roon ang kanilang mga bangkay. Ang tanging naroroon ay puno ng saging. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata, ngulit kumpirmado kong pinalitan nga ang katawan nila ng puno ng saging. Sobrang galit ko dahil hindi na pinalagpas pa ng aswang na iyon ang pambababoy sa labi ng aking mga mahal sa buhay. Anong Hindi na ituloy ni Mang Doming ang sasabihin nang makita ang pinagmamasdan ko ng mga sandaling iyon. Hayop siya! Demonyo siya! Malalakas kong sigaw dahil hindi ko alam kung ano pa bang dapat ang sabihin ko, Kuya Bari, dahil sa mga nasaksihan ko. Saan? Saan nagpunta? Sundan natin! Sabi ni Mang Doming at agad kaming naglakbay. Hindi ko na napansin, Kuya Bari, ang bawat madadaanan namin. Ang albularyo namang kasama ko ay nakita kong kinuha ang sanggot na nasa tagiliran. Ilang sandali, nanlumo akong muli nang mapagmasdan mula sa labas ng isang lumang kubo ang bangkay ni Inang at Dolores. Ang mga iyon ay paawang pinagpepiestahan ng matandang aswang na nakaengkwentro namin sa bahay. Sinunggaban nito si Mang Doming at gumanti naman ang isa. Akala ko, Kuya Bari, ay makakatayo ako ng maayos, ngunit dahil sa panginginig po ng katawan, pagapang kong nilapitan si Inang. Kitang-kita ko po ang butas nilang mga tiyan. Nang tingnan ko ang kinalalagyan ni Mang Doming, sinasaksak na nito ang matandang bigla na lamang naging isang malaking itim na aso. Nang bigla na lamang manikip ang aking dibdib dahil sa sakit at iyon na po ang huli kong naalala bago po mandilim ang aking paningin. Kuya Bari, sobrang sakit po ng mga nangyari. Hanggang ngayon,
Kahit nandito po ako at bumalik na sa Guimaras, ay hinding-hindi ko po malilimutan iyon. Sobrang trauma po ang dinala ng baryong iyon sa Iloilo sa akin. Sobrang takot po ang iniwan ng aswang na pumaslang sa mga mahal ko sa buhay. Kahit pa iniharap sa akin noon ang ulo ng matandang aswang dahil nagapi ito ng bantog na albularyong si Mang Doming, hindi pa rin noon maibabalik ang asawa ko, anak at si inang. Siguro nga, nabigyan naman sila ng hustisya, ngunit para sa aking Kuya Bari ay kulang pa iyon bilang kabayaran. Habang sinusulat ko po ito, mahigpit akong niyayakap ni Tita Sita upang matapos ito at bigyan ako ng lakas upang maisalaysay ang masalimuot kong pinagdaanan, upang magbigay na rin ng babala sa iba kapag sila naman ang nasa lugar na pinanggalingan ko. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling maisama niyo po ito sa mga kwento sa inyong YouTube channel. Lagi po tayong mag-iingat dahil ang kaaway ay nasa paligid lamang. Lubos na gumagalang, Banoy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.